Okay, intro na. Intro muna. Yun. Siyempre, may edit mo naman tong unang kwentuhan natin na to, no? Oo, makakalis mo na. Ikaw muna uli. Di ba papakilala ko uli? Ikaw muna mag-ano. Oo. Alis ka? Hindi, wag ka na umalis. Diyan ka na sa screen. Sige. Hindi, gaganto na ako. Yun, magandang araw po ulit sa inyo mga kakomento. Saan man po kayong sulok ng mundo naroroon. Sana po lagi kayo ligtas. Welcome po ulit sa programa na ang tawag ay Komento ni Berto. Ito po ang pangalawang episode namin. Siyempre, kasama natin uli ang ating resident guest. Siya po ang editor-in-chief ng ating programa, si Tasman. Hello po, magandang araw or gabi sa inyo lahat. So sana na-enjoy nyo yung first episode namin. Okay. Yun. Sana nga po na-enjoy niya yung ating first episode. At kung meron po kayong mga suggestion o mga observation na tingin nyo makakatulong sa programa, wag po kayong magatubili na mag-comment po sa mga videos natin. So syempre, ang layunin po ng ating programa is, number one, is sana po makarating po sa mga kinauukulan, no, one day, or kung baka merong may mag-share o makakita, makapansin natin mga komento, makarating po sa kanila at malay nyo, mapakinggan tayo sa mga solusyon nating pag-uusapan. Kasi po, ang komento ni Berto, nakapokus po tayo sa solusyon. So, yan, wag na tayo patagalin to. Magkomento na agad tayo sa unang-unang topic natin for this episode. Maganda sana ang hangarin ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa munisipalidad ng Socorro sa Surigao del Norte. Pero nag-iba raw ang landas ng grupo noong 2017. Sila yung pinakamalaki na people's organization out of more than 20 people's organization here in Socorro are regularly practicing the Bayanihan way of life na lumihis ang kanilang landas from being a peace-loving organization into an association or engaged in controversial activities. Kwento ng tagapagsalita ng Task Force Kapihan, isa sa mga miyembro ng SBSI, ay may kapartner na pasok sa drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit sa privilege speech, yung si Karen G. Sanico. Feeling the heat of the drug war, he managed to make some strategies, whatever yung ginawa niya, na convert yung 5,000 strong members of the Bayanihan Services Incorporated into a cult. Yun ang sinabi ko na naglihis kasi purposely para magiging human shield niya. Ginamit din daw ng naturang miyembro ang pagkakataon na ipakilala si J. Renz Kilario bilang mesaya na kalaunan ay kinilala bilang Senyor Aguila. Nung nag-hallucinate yung bata, yun ang ginagrab ni Karen na nakahanap siya ng pagkakataon na ginugroom siya na magiging reincarnation ng Santo Niño. Pinabulaan na naman ng Vice Presidente ng SBSI na itinuturing nilang reincarnation ni Santo Niño si Senyor Aguila. Jiren Scalario, member namin. Tinatawag siyang Senyor Aguila kasi iyon ang screen name niya. Siya po ay isang composer, member ng FELSCAP. He loves to write songs. Itinanggi rin ng SBSI ang mga akusasyon ng child abuse at kidnapping laban sa kanilang grupo. Pero aminado siya na may mga insidente ng child marriage. Yung mga bata, especially the millennials, no, na-expose sa social media. So sometimes they were caught by their parents in a sexual act. So ganyan ang nangyari. Kaya there are few
who really were married earlier. But never na pinupwersa sila. Sa huli, giit ng SBSI, may bahid politika ang paninira sa kanilang organisasyon. Wala po, hindi yan totoo. Kasi yung ginamit na yung privilege speech ni Senator Hontiveros, yun nga ang story na gawa-gawa ni Idelito Sangco. Siya ang nag-provide ng information para siraan ang kasi dati siyang membro pero tumilag siya in 1992, 1991 kaya nga at saka rival kami politically. 13 miyembro ng SBSI ang nahaharap sa reklamong kidnapping, forced marriage at child abuse ayon sa Justice Department. Naghain na rin daw ang grupo ng kanilang counter affidavit. Yeah. Alam mo, Tasman, yung ano dyan, yung may napanood din ako na isang video dyan related to that doon sa Jessica Soho, no? So hindi ako familiar doon sa drugs na relevance ng drugs doon sa tao na nandiyan at hindi ako familiar doon sa politics side noon. Pero ang gusto kong itakel yung topic na in a way daw nagpapakilala o pinakilalang Messiah. Messiah yung tao na yun, ano? Yung Senyor Aguila, no? Sa Tagalog ng Messiah, di ba, tagapagligtas. No. Yeah. So tapos hindi birong dami ng tao yung nandoon mismo sa compound na yon na 5,000. 5,000. 5,000, hindi biro 'yun, di ba? So ibig sabihin there is something there na nakapag-kumbinsi sa kanila na mag-stay doon. Di ba? At mag-provide ng services doon na pinamumunuan ng mga tao na 'yon, lalo na yung Senyor Aguila na 'yon, ano? So papasok ako doon sa pagpapakilala na parang Messiah. Alam mo, nakakalungkot 'yan, paring Tasman, ano? Sa tingin ko, ang problema diyan kasi meron silang kakulangan pagdating sa pananampalataya o sa mga salita ng Diyos. Alam mo 'yon? Kulang na kulang yung kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Bakit ko nasabi? Kasi Messiah ang pinag-uusapan, di ba? Nagpapakilalang Messiah. Tagapagligtas. Kung nagbabasa ka kasi ng Bible, kung meron kang kahit kakarampot na knowledge about sa Bible, at merong nagpakilala na Messiah o tagapagligtas, hindi ka maniniwala. Di ba? Hindi ka maniniwala kasi isa lang ang tagapagligtas ng tao. Isa lang ang Messiah. Si Jesus Christ lang. Kaya pag merong mga nagpapakilala, at marami sa Pilipinas, syempre, kilala mo nga isa dun, di ba? Kilala mo yun, di ba? At magpapakilala sila yung Messiah, wag umalis ka, tumakbo ka na. Hindi totoo yun. Iisa lang ang Messiah, si Jesus Christ lang. Di ba? Hindi na, iisa lang ipinako sa krus na tumubo sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ lang yun. At sabi pa nga, di ba, ni Jesus Christ, pagdating ng pag malapit ng ang katapusan, maraming magpapakilala na ako sila. Huwag kayong maniniwala. Sabi ni Jesus Christ yun sa Bible, Di ba? Huwag kayong maniniwala. Kasi pwede yan, Pwede yun ang katwiran nila, di ba? Na di ba, mag-reincarnate daw si mag-reincarnate. Babalik si Jesus Christ. Ngayon may mga magpapakilala na sila si Jesus Christ. Huwag kayong maniniwala. Dahil pag si Jesus Christ dumating, hindi lang ilang tao ang makakaalam. Buong mundo malalaman na dumating na siya. No. Hindi yung kung ilang tao lang. Kunyari, darating siya, tapos sa ating dalawa lang magpapakita. Hindi Ang sabi sa Bible, pag dumating si Jesus Christ, makikita ng lahat. Di ba? O tingnan mo, ganon ka inosente pagdating sa Biblia o sa salita ng Diyos ang mga tao, kaya naliligaw Di ba? Madali silang nabanggit kanina nung in-interview, nakalimutan ko yung pangalan. Nabanggit kanina na maganda naman talaga intention ng grupo na yan. Kaso lang, napasok sila nung
tinatawag na Karen is yung Karen is may kaso pala sa or isa sa mga kasama nung sa drug list nung kay Duterte pa. So, parang naging ano nila yan, parang naging shield. Sinamantala yung pagkakataon na yan, parang doon sila nagtago. Doon sila ginamit nila yung mga taong membro na yan. Kaya naiba ng landas. Kaya nga. Pinakilala nila si Senior Aguila. Nabanggit mo nga ng parang may si Senior Aguila na naniniwala na siya ang Mesaya. Hindi ginatungan pa nila. So, nangyari tuloy yan. Yung nagkaroon ng Mesaya. Di ba sa medical term natin, delusion yan eh. Tama yun. Mesaya. So, doon naman sa mga taong naniwala, siguro nga may kakulangan din sa mga pagpapakilala kung sino ba talaga yung or may kakulangan kung paano nila tinitignan sino ba yung Diyos. Kasi parang wala silang idea. So, di natin alam kung yung mga relihiyon nila dyan. Pero, hopefully, mabigyan ng linaw. Kasi nagagamit sayang. Balita pa nga, di ba, nagpapakasal ng mga bata, minor de edad. Pinapayagan ng ikasal. Yan yung mga nagiging, nagiging problema dyan. Bata pa lang, kinakasal na. Pag sinabi bang kulto, Berto, ano ba yung idea mo pag kulto? Pag sinabi kasing kulto yan ay isang samahan ng mga, o isang grupo, o isang samahan na merong kakatwa o kakaibang paniniwala na parang lihis o kakaiba sa tinatanggap ng lipunan. Para sila kung tawagin quote-unquote weirdo. Yan ang kulto. Diba? Kagaya marami ng kulto na iba-iba yung idea. Iba UFO, iba sila Mesaya, iba-iba halo-halo. Yun. Diba? Meron silang, nagkakaroon sila ng sarili nilang kultura, nagkakaroon sila ng sarili ng mga batas. Kaya kulto yung mga ganun eh. Maganda rin naman nangyayaring ganyan, nababalita yung ganyan para mamulat din ibang mga nanonood ng mga balita related sa mga ganyang grupo. Ang sa akin diyan na gusto kong bigyan ng emphasis paring Tasman is yung mga ganyang grupo nagagamit, idinidikit ang pangalan ang title na Messiah o ang Christianity o ang religion. Yung mga grupo na ganyan na nako-connect sila sa nagagamit sila, nako-connect sila na pupunta sa bad light yung religion, particularly Christianity kasi 'di ba tayo lang naman ang may Messiah 'di ba? Ang Christianity lang. So sa akin, yan din kasi yung isang parang mali na nakagisnan o mali na practice ng mga relihiyon sa atin sa Pilipinas. Nakakalungkot yan. Bakit? Ang naging practice kasi o naging kultura ng hindi naman lahat ng mga ibang o karamihan ng mga relihiyon sa atin ang naging kultura, ang ipinakikilala imbis na ang salita ng Diyos, ang ipinakikilala ay ang kultura ng simbahan at ang mga pastor nila o ang mga pari nila. So, kung anong sabihin ng pare, anong sabihin ng pastor, yun ay susundin nila. Kagaya isang tao, maliit pa yata, maliit na mataba pa, di ba? Di naman mukhang matapang o hindi naman mukhang malakas. Napaniwala silang lahat. So, in a way, parang ganun di ba? Pag anong sinabi ng pare, anong sinabi ng pastor, yun na yung tama. Hindi na nagbasa, hindi na inalam kung kung talaga bang tama yung sinasabi. Di ba? May mga pinapagawa pa, hindi naman nasakop ng Biblia, hindi na yan pinapangaral, pero ginagawa. Kulang sa kaalaman. So, kakulangan yun ang kakulangan hindi imbis na ang salita ng Diyos ang i-introduce nila, yung mga church leader, imbis na salita ng Diyos ang i-introduce nila, ang ini-introduce nila yung kanilang kultura at yung mga opinion o mga parang misa nga ginagawa pang rockstar yung mga pastor pre. Ginagawa pang mga pare, ginagawang mga celebrity
Wala pa yata tayong batas dyan. Hindi ako familiar sa pre, hindi parang Tasman, hindi ako familiar sa mga batas-batas diyan. Pero kung ano man ang ginagawa nila base doon sa napakinggan natin sa balita, para talagang lumalabag sa batas. Ang daming batas na nalabag. Pero isa sa mga nilabag, kagaya nga minor de edad, kinakasal mo. Yun, di ba? Mali na yun. So yun yung sana may mga batas tayo related sa kulto. Meron alam ko parang may mga connected law diyan, no? May mga laws talaga diyan. Hindi lang tayo pamilyar, wag tayong magpaka tawag ito yung hindi po kami nagmamagaling ha. Di po kami nagmamagaling mga kakomento, no? Kaya hindi po namin masyadong itatakal yung batas patungkol diyan, pero ang sa akin po, pero personally sa akin is yung kapag nagagamit yung salitang Mesaya at ang tao naniniwala ay malaki po ang problema, no? Malaki po ang problema at ang isang problema po diyan is kakulangan po sa kaalaman about sa Biblia. No? So hinihikayat ko po ng mga leaders ng church sa Pilipinas na i-introduce po natin at encourage po natin yung mga tao na magbasa ng salita ng Diyos para hindi po sila na lilinlang. Kunyari ako, sinabi ko, Misaya, may iniwala ka ba sa akin agad? Di ba? Oo. Ano na lang yan, pre, ha? Total, marami tayong relihiyon dito sa religion dito sa Pilipinas. Di ba? Maraming iba-ibang klase. Yung Christianity nga, hati-hati pa eh. Pero hindi mo matatawag na kulto kasi magaganda naman intention. Inaaral nila yung sa Bible. Yan kasi dapat nasasala yung pagkakaroon ng kulto pa. Dahil papasok rin yung kulto pa pinasok. Kaya nga eh. Pero alam mo naman kasi, di ba, mahirap ang buhay, maraming problema, kaya ang tao madaling malin lang eh. Kaya nga, dapat na mangyari sa kahirapan ng buhay at kaguluhan sa paligid, dapat ang nangingibabaw dyan na mag-guide sa mga tao ay ang simbahan at ang mga leaders ng church. Mga spiritual na advisor. Oo, mga ganun. Sila ang naglilid dapat sa mga tao na ganito, dapat huwag kayong basta-basta nagpapaniwala sa kung sino-sino mga tao. Ganun. Huwag kayong maniwala sa kanila, di siya Mesiya. Ako ang Mesiya. No! God, please, no! 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 Diba? Yun lang pre, kung ang mga tao na pag sinabing Misaya pre, ako tagapagligtas. Kung ang mga tao doon, mayroon man lang idea na si Jesus Christ lang ang Misaya, ba't pagkasabi tong siya ang Misaya? O hindi maniniwala, tapos ang problema mo, di ba? No. Lang yun eh. Alam nila hindi nag-i-exist si Misaya sa mundo. Hindi, wala pa siya dito, bababa pa lang. Hindi pa bumabalik. Yan ba yung sinasabi na yung pag bumaba siya, para siyang isang magnanakaw na di mo namamalayan nandiyan na siya. Oo. Tapos di ba yung may pakakak ba yun? Yung trumpet yung trumpet. Yung pababang trumpet. Maririnig natin lahat yun. Maririnig muna tayong trumpet. Hindi yung kunyari kay Ikoy. Kay paring Tasman lang sa kay Berto ng Norte nagpakita. Hindi ganoon. Pag bumaba ang ating Mesaya na si Jesus Christ, lahat tayo makikita natin siya at maririnig natin siya. Kalokohan may mga nagke-claim na sila ang Mesaya. Kalokohan yan. Paano kung sa ating dalawa nagpakita, ang gagawin mo? Hindi ako maniniwala. Ako pipikit ako. Okay. Pero yun, sana, hopefully is, hopefully, mailigtas silang lahat doon sa grupo na yon. At sana kalingain sila ng mga taong simbahan, i-debriefing sila kumbaga. Di ba? Kaya man ng gobyerno, i-debriefing sila na huwag sila nagpapaniwala sa mga ganun. Sa ngayon yata nakarating na sa mga senado. Nag-iimbestiga na yung mga tao diyan. Mga senador natin dun sa grupo niya.
So, ayos yun. Dapat talaga yan, bigyan ng pansin. No? I-update na lang natin kung sa susunod, may update natin kung ano na nilagay. I-update natin. Tingnan natin kung merong recent updated news dyan about that. Okay. Yun. Tayo. Sunod. Mula sa 3 screening personnel sa Ninoy Aquino International Airport na napaulat na iniimbestigahan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa pagnanakaw ng $300 mula sa isang Chinese na pasahero, ayon sa Office for the Transportation Security, mayroon pang isang screener ang pinaghihinalaan nilang posibleng sangkot rin sa insidente. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Mao Aplaska, posibleng mayroong sindikato na nasa likod ng sinasabing kaso ng nakawan sa NAIA. Based on this new development, we are now looking at the possibility of talagang meron silang nagkakonsabaan sila ng pagka-commit nitong nefarious activities na ito. Bagaman sa ngayon, hindi pa nila ito nakikita bilang isang bagong modus operandi sa NAIA dahil ito pa lamang ang unang beses na may napaulat na ganitong kaso ng nakawan. Pero kung susundan ang pattern sa mga napaulat na pagnanakaw sa paliparan, nangyayarian niya ito sa mga departing passengers. We are alarmed because seemingly there's a pattern of discouraging complainants from pursuing the case. Kasi alam naman po natin na yung mga naging complainants po ay ito yung mga departing passengers. Samantala ayon sa OTS, mayroon na silang nakalap na sapat na ebidensya upang sampahan ng grave misconduct ang screening officer na nakunan sa CCTV na umano'y lumunok ng pera. Ayon kay Yusek Aplaska, bukod sa video na kumalat online, mayroon pa silang ibang mga CCTV footage sa airport na nire-review. Marami na ring airport personnel ang nakuna ng testimonya na maaaring magpatibay sa kasong administratibo at kriminal na kanilang ihahain laban sa screening officer. Yung kasing mga video at saka pictures na lumabas, those are not the only evidence that we have gathered. We have gathered several footages from the Manila International Airport CCTV system, together with some affidavit of the members of the screening team at saka yung ibang mga nandoon sa airport. Nauna nang sinabi ng OTS na iginiit ng OTS screener na tsokolate at hindi pera ang kanyang isinubo. Pero hindi kumbinsido dito ang OTS. Nangako naman ang OTS sa mga pasahero sa NAIA na patuloy nilang gagampanan ng maayos ang kanilang trabaho dahil mayorya pa rin ng mga screening officer ay matitino at tapat na nagsisilbi sa bayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang... Nakita mo ba yun? Tsokolate daw. Huling-huli sa akto. Huli gumagano'n pa nga, umuuya pa. Pinatulak ka ng tubig. Ayun nga. Matagal na may mga problema din sa airport. Di ba, dati bala. Di ba, taning bala. Ngayon, tapos ngayon may mga ganyan pa. Paano ba magkakaroon ng kaundaran yung ekonomiya natin kung ganyan yung mga nagiging tao niya sa airport, dahil na sa airport. Oo nga. Pero alam mo ako, parang Tasman, ang unang napanood ko yan, nakita ko yung video ng babae, ang unang imbis na sagot, parang ang dami kong tanong, bigla. Unang tanong, kung kinakain niya, paano niya, kung halimbawa, kasi hindi natin pwedeng i-judge, kasi hindi pa naman na lumalabas yung investigasyon, yung resulta ng investigasyon. Magkano? $300 in Philippine money. So kung $300 yun, pera yun, hindi niya yung pwedeng lunukin ng as is kasi matutunaw yun. Di ba? Pwede. So ibig sabihin, nakabalot yun sa hindi matutunaw na plastic. Malamang, binalot yun. Di ba? Okay, ngayon, okay na yun. Ngayon, pangalawa kong tanong. Paano niya kukunin yun kung halimbawang nagtagumpay siya, nalunukin yun,
Paano niya kukunin yun? Ano yun? Ilalabas niya doon sa ano? Hindi, baka isusuka niya. Or pwede, i-stack niya rito? I-stack niya rito? Hindi, nagaling sa tiyan siguro, tapos isusuka. Ba, hindi ang galing pala, no? Hindi natin. O kaya baka mamaya may lahing ano yan. May lahing unggoy. Tinatago dito. Pwede rin. Pangatlong tanong ko, pre. Kung tingin niya pala, kung ginagawa niya yun at effective yun, ang ibig sabihin, hindi niya lang isang beses ginawa yan. Ibig sabihin, sanay na siya. Ginagawa niya na dati yan. Ibig sabihin. Ang question dyan, kung unang beses mo, hindi mo lulunukin kagad yun. Itatago mo lang sa katawan. Hindi sa bulsa, kundi sa pwede mo itago sa katawan mo. Yan nga. Kaya nga yan din yung nilunok niya. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. Kaya nga, saka hindi, may isang positive side dyan, pre. May isang positive side. So, ibig sabihin, kung kinailangan niyang lunukin yung para maipuslit, so ibig sabihin, isang positive side, mahigpit ang check sa kanila. Malamang, mahigpit. Di ba? Kasi she could have decided na nalagay na lang sa bra niya, lagay niya sa pato niya, lagay niya sa... Diba $300? Oo. Pag sinuka niya yata yun, 17,000 pesos. Na-convert. may ano pala, money changer pala yung katawan. Hindi, yung nga pwede ba? Pero ganun pa man, bakit nagagawa nung tao na yan na gumawa ng ganun? Lulunukin mo yung pera, delikado yan. Diba? Ayun nga, pre. Kung yun man... Pwedeng pumunta sa bagay, umipit yan sa daanan ng hangin, or pwedeng malunok yan sa tiyan niya at di na lumabas. Kung totoo man na $300 ngayon, kung totoo man, ang nakikita ko lang dahilan dyan kung bakit niya nagawa yun, wala nang iba kundi kahirapan talaga ng buhay, pre. So hindi sapat yung kinikita niya. Kahirapan ng buhay, or kung maayos naman yung kita niya, greediness na lang talaga yung pre. Greediness. Siguro may rason din siya kaya niya ginawa yun. May pangangailangan. Kaso lang, mali yung pamamaraan. Yan nga. Amak mo, di ba? Itataya mo yung buhay mo para lang sa $300. Di ba? Pwede ka mamatay doon. Kagaya nga ng sinabi mo kanina, di ba, Tasman? Di ba? Pwedeng ma-stuck yun sa ano niya, di ba? Sa loob ng katawan niya. Pwede bumara doon sa daan ng bagay niya. Papel yun. Sabi natin lagyan plastic. Malaking chance pa rin na bumara kung saan man yun. Kaya po tayo mga kakomento alam ko po na may mga komento rin po kayo patungkol doon. Pero wag po agad tayong magko-conclude. Kasi po tingnan niyo muna yung mga senaryo, 'di ba? Kagaya noon, 'di ba? Lulunukin niya, paano niya kukuhanin ulit 'yun? Kung 'yun man ay pera, kung 'yun may $300, 'di ba? At marami pa pong ibang mga angulo na in case na paano pinasok yun, paano niya kaya ilalabas sa katawan niya. Kaya nga, di ba? Baka naman may zipper chan yun, Brad. Pwede ba yun? So, bigyan pa rin po natin ng benefit of the doubt yung babae. Malay yung tsokolate lang talaga. Pero kasi nga, parang ang hirap isipin. Ang kasi parang kita mo yung kilos pa lang, pinipilit niya nunukin. Kung tsokolate yun, bakit parang takot na takot siya na mabilis yung paglunok eh. Kaya nga, oo. Tapos nga, sunod-sunod na yung magiging tanong mo kasi doon, pre. Di ba? Nalunok niya. Paano niya ilalabas yun? Di ba? Tapos, hindi naman po pwedeng $300 yun na as is lang. Yung tanong ko doon, baka mamaya, kung lalabas ba, 300 pa rin. Baka mamaya, 17,000 na. Okay. 17,000. Or 17 or 15,000 yun. Di ba? May marami na yun sa airport. Sana maayos yung mga ganyan. Ang isa lang nakita natin, yung improvement sa airport, yung CCTV. Kuwang-kuwa. Tapos siguro nga, nabanggit mo rin kanina, kaya sila ganun din ka-desperado siguro kasi mahigpit na rin siguro sa airport.
Oo, pwede yun. So, ibig sabihin, Hindi mo isang na positive yun. basta na itatago kung saan-saan. Isang positive yun. Na kaya niya ginanon kasi ala na siyang choice. Hindi niya pwedeng iipit sa kung saan kasi mache-check siya eh. Di ba? Pwede ba ipasok sa pitch yun? Hindi, kung gusto niya, di ba? Kung talagang gusto niyang itago, di ba? Pero, yun nga eh, bakit lulunukin? So, ibig sabihin, mahigpit ang doon, ang check sa mga So, isang positive yan, kailangan din nating komentuhan yung positive side, di ba? Ibig sabihin, mahigpit, di ba? Naghihigpit, oo. Oo, kasi pwede niya naman, lalo na babae siya, pwede niyang itago sa ibang parte ng katawan niya yun, di ba? Oo. Wala naman kasing perfectong ahensya eh. Lahat talaga may mga ganyan tao kasi lang ang maganda diyan nahuhuli. Tama. So ang babae na yun, no? Sana ligtas yung niya. Kalagayan niya dun sa paglunok ng pera. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Oo. So sa ngayon, babalik na. Sa ngayon, ako personally, paring Tashman, kung solusyon na pag-uusapan, sa ngayon hindi ko makita kung sa dami ng problema ngayon sa airport, hindi ko makita kung saan magsisimula para solusyonan yon. Pero isa lang ang nakikita ko, isa lang na pwedeng maging umpisa, no? Ito ay personal ko lang. Kagaya nung ginawa ni Presidente Duterte. Sa tingin ko, kailangan maging tough ng ating Pangulo na magsalita siya, na say it as if he mean it. Yung talagang say it with conviction na ito ang gusto ko mangyari diyan. Magsiayos kayo diyan, di ba? Pag hindi kayo umayos diyan, ganun ba? Kailangan kasi 'yun eh. Kailangan 'yun na kailangan mong maging tough. Di ba? Kailangan mong maging strong. Tough love. Di ba? Oo, kung ano yung mali. Oo, kagaya mo tingnan mo yung ginawa ni Presidente Duterte dati, di ba? Hindi naman sa nagkukumpara tayo, di ba? Marami ring mga mali noong panahon ni Duterte. Pero yung isa sa problema na solusyonan niya, meron pa rin yun, sigurado yun, under the table, meron pa rin. Pero at least, di ba, nung nagsalita siya na, sabi niya, di ba, yung interview siya, pag dyan sa NAIA, may mga laglag bala pa dyan, lahat kayo tanggal dyan talaga. Tapos papakain ko sa inyo yung bala na yan, di ba? Ginanon niya. Oo. Di mga ilang lang. Wala na. Wala ka nang marinig na balita. Oo. Di ba? Gusto na yung bala, pinalunok na sa kanila. Oo. Sa tingin ko lang, pre, ilang personal ko yun. Sa tingin ko, kailangan, ang Pangulo lang natin makakasolve yan. Kailangan ni Pangulong Marcos na magsalita. Yung tough na, talaga, yung with conviction na, and with end, yung nakatuon siya sa end result na pag hindi kayo nagsiayos diyan. Ganun, di ba? Tsaka hindi mo rin talaga kasi mapipili yung maayos tsaka hindi maayos na empleyado. Talagang dumadating sa point na nasa empleyado na yun talaga. Kaya nga, may mga empleyado na nagsimula ng maayos, tapos na-impluwensyahan ng mga kasama, na-impluwensyahan ng sistemang bulok, hindi naging bulok na rin. So yun, sana maayos na yung mga problema sa airport na yan. Airport sana naman. Sana talaga. Dyan, isa sa mga natin is tourism. So kung nagka-problema yung mga turista sa atin sa ganyan lang, ay mapapangit yung imahe ng Pilipinas. Totoo yun. Kahihiyan sa atin yan. Nakarating nga dito yan, pre. Sa amin dito, nakarating dito yung balita na yan. Oo. Nung bata ako, nakakalunok lang akong piso eh. Sa kanya, $300. $300. Great na. Grabe. Okay, pero yun sana. Next na ba tayo? Next na tayo, pre. Okay, next tayo. Next. Komentuhan natin yan. Ano ba yung next natin? Maganda yan. Sige.
Pakinggan muna As natin, the pakinggan. Senate gets to the bottom of government's flood control program, Majority Leader Joel Villanueva couldn't help but curse out of frustration. He laments the regular flooding in his home province, Bulacan, which past DPWH secretaries vowed to resolve. I'm not scared of anybody here. I'm not scared of anybody here. Anybody here, I'm not scared, Mr. Chairman. So pissed. 6 years na ako dito eh. Kahit banggitin ko, isa-isa yung sekretaryong nagdaan. Eh, ginoyo nyo talaga kami. Nyo kami. Bulacanos blame, among other things, the completed reclamation projects in Metro Manila. Merong isa sa inyong magsasabi sa akin na hindi nakasama. Na hindi tumaas ang baha dahil dun sa reclamation, magre-resign po ako. I wouldn't be able to offer an answer at this point in time, Your Honor, kasi I don't think the department has really gone into a technical assessment, no? This is why lawmakers commended President Marcos's decision to suspend all but one reclamation projects in Manila Bay. From the Senate building here in Pasay, one can see just how massive the reclamation is in this side of the Manila Bay. It remains unclear if this is among the projects ordered suspended by President Marcos. Senator Bong Revilla, chairman of the Committee on Public Works, says government should first ensure these won't lead to more flooding. Hindi po pwedeng, malaking tao yung tatamaan dyan, natatahimik na lang tayo. Hindi tayo po pwedeng magbulbulagan dito. I talked to Secretary Loizaga about this. Medyo takot siya kasi yung mga magre-reclaim mga influential sa Pilipinas. Sabi ko, huwag ka matakot kung mali, mali. Senate Minority Leader Coco Pimentel calls for a tighter approval process so that ongoing projects won't be stopped. Malaking investment din yan, ha? If the President orders a stop, I'm sure may apektado cash flow, business plans. Senators also want to look into the funds allocated for flood control projects. Bago ako pumasok sa politika bilang kongresista, nagtataka ako ba't ang daing flood control. Ang sabi po sa akin, kapali, wala naman sisisid sa COA. Revilla says the funding reached nearly 1 trillion pesos over the past decade. He calls the flooding problem a public emergency, saying lives are at stake. Senator Cynthia Villar, meanwhile, complains about the pumping stations, which she says only accumulate garbage and worsen the flooding situation. But according to MMDA, the capital region would practically submerge without it. DPWH Secretary Manny Bonoan, on the other hand, is optimistic about the Central Luzon Floodway Project, which he believes will solve the flooding problem in Pampanga and Bulacan. Amor Santos, CNN Philippines. So, yung baha, lubog na baha. Ang dami nating project dyan sa mga baha na yan, pero bakit nilulubog pa rin tayo? Yan. Alam mo dito sa ating programa, parang Tasman, mga kakomento, yung balita po na yan, parang ilang weeks na lumipas na yan, ilang weeks na lumipas yung video na yan, na nagkasalita yung isang senador natin. Pero dito nga po sa komento ni Berto, isa sa mga ginagawa natin dito is pag-uusapan natin yung mga hindi masyadong pinag-uusapan na or tila ba iniiwasang pag-usapan. Dito kasi, ang nakita ko diyan, pre, hindi problema ang maraming project na flood control. Hindi yan problema. Hindi yan ang problema. Alam mo kung ano ang problema? Ang problema, yung politika dyan sa pag-implement ng mga projects na yan. Kasi pag natapos yung isang administrasyon, lalo na kung hindi ka aliado yung nakaisip ng flood control na yon o ng project na yon, hindi ka aliado, stop ang project. Yan yun eh. Yan ang nagpapatagal ng mga project. Yan nagpapalala ng problema patungkol sa mga flood control project na yan. Saka yung tinatawag na walang political will. Di ba? Ganito lang yan eh. Baha, pre. Dalawa lang ang nakikita ko dyan. Una, bakit nagbabaha? Yung pinaka flood control project, hindi problema yan. Nagiging problema lang yan dahil sa
issue ng politika kasi pag hindi ka aliado, stop. After 6 years, stop. 'Di ba? Tapos i-revisahin, i-stop, 'di ba? Hindi matutuloy. O asa ng 12 months lang meron sa isang taon, 'di ba? Kalahati pa no tag-ulan. 'Di ba? So hindi problema flood control, problema diyan yung mga politiko natin, 'di ba? Mga namamahala diyan. Ngayon, ang pinaka-isang solusyon diyan na pwedeng gawin nila para hindi bumaha. Iyaan mo na yung flood control kasi wala tayong magagawa diyan, politika 'yan no? Pero isa makakaiwas sa baha. Number 1, basura. Ang dapat gawin ng gobyerno sa basura, literal. I-literal mo na may pera sa basura. Bilhin mo yung basura, literal. Pag binili mo yung basura, literal, yung mga nagkakalat dyan, kahit na mga squatter pa yan, o mga nasa, kahit sino pa yan, parang mayaman tong mahirap pa yan, pagka binili mo ang basura, di ba, mapipilitan yan sila, ma-encourage sila na magsinop ng basura para maibenta nila. Ngayon, lagyan mo ng medyo halaga yung per kilo ng basura. Kunyari, plastic. 1 kilo ng plastic, pagpalagay mo, bibilhin ko yan ng 20 o 50 pesos. Tapos, ang problema mo sa basura, sigurado yan. Kahoy, 1 kilong kahoy, kasi medyo mabigat ang kahoy, di ba? So, 1 kilong kahoy, pagpalagay mo ng 5 pesos 1 kilo. Di ba? Lagyan mo ng literal na may pera sa basura. Mapipilitan ng lahat ng tao o may encourage lahat ng tao na sinupan yung mga basura kasi hindi nila itatapon yung pera yun eh. Di ba? Tapos, gumawa ka ng malaking sortering parang facility na doon nila ilalagay lahat ng mga basura para i-sort out, para may ma-recycle, para kung ano may mga dudurugin na o yung may recycle, 'di ba? Tapos per probinsya merong isang malaking sortering center o establishment. Tapos i-encourage mo yung mga local official, mga mayor na magkaroon ng mini sortering center sa lugar nila para yung mga barangay doon pupunta. Tapos pagkayari may schedule yung bayan na yun, dadalhin naman nila sa regional. Ganun. Yun ang isang solusyon diyan para makaiwas sa problema sa basura na nagiging sanhi ng mga baha dahil bumabara sa mga kanal natin diyan, lalo na sa Metro Manila. Yun ang isang konkretong solusyon diyan. Ang kailangan mo lang political will. Ang kailangan mo lang magkaisa-isa tayo kasi noon pa sa tuwing habol na lang sila sa mga eleksyon, ano bang sinasabi nila? Kapakanan ng bayan. Kapakanan ng mamamayan. O yun naman pala eh. Kapakanan ng mamamayan naman pala ang lahat ng gusto nyo. Magkaisa kayo. Diba? I-project nyo yan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin na wala kayong budget. Nagagamit nyo ngayon Maharlika Fund eh. Billions of funds yun eh. Pwede nyo gamitin yun. Kung talagang may malasakit kayo sa taong bayan. Yun eh. Kung talagang may malasakit kayo sa taong bayan, posibleng magawa yun. Bilin mo literal ang basura. Mauubos ang basura pa. Sabi sa'yo. Diba? Lagyan mo ng presyo na maganda. Diba? Nakatulong ka na sa mahirap o sa mga tao, nabigyan mo na sila ng nasinop mo pa yung mga basura. Diba? Oh. Yun ang isa, pre ha? Isa. Kasi isang sandali lang bakit nagbabaha is basura. Pangalawang solusyon dyan, pare. Kasi ang komento ni Berton, nakapokus tayo sa solusyon. Pangalawang solusyon, pare, magkaisa kayo mga politiko, no? Na siguro naman 10 taon matatapos to. Gumawa kayo ng project ng isang malaking water reservoir. Malaking water reservoir. Reservoir. Oh, reservoir. Yung malaking parang drainage system. Hindi, parang dam, ganun pre. Pwede rin yung drainage, parang ayun, basta malaking dam. Malaking imbakan ng tubig para lahat ng tubig tuwing tag-ulan na sobra-sobra doon mo papuntahin. Gumawa ka ng system sa ilalim ng lupa na sisip-sip ng mga tubig, lahat ng punta doon sa malaking dam na yon. Di ba? Tapos pagtapos ng tag-ulan, tag-araw naman na tagtuyo, hindi umuulan, kulang sa tubig, magagamit mo naman yon, yung mga inimbak mo na yon. Pagdating ng tagtuyo, o hindi heating 2 birds ka at 1 stone. Heating 2 birds and 1 stone ka. Di ba? Tama? Oh. Tapos
Ganito pa yan, hitting 3 birds with 1 stone pa yan. Anong mangyayari? Pag nagkaroon ka ng ganong kalaking project, yung sa sortering center, yung sa malaking reservoir, mabibigyan mo pa ng trabaho yung mga tao kung ilang years yan gagawin. Di ba? Magka-create ng job. Di ba? Tatlo ang nasolusyonan mo. Trabaho, baha, saka yung pagtagtuyot. Ang simple-simple pala nakakaisip. Tingin ko may mga nakaisip niya nan. Kaso dito lang sa komento ni Berto yan pinag-uusapan. Di ba? Oo nga. Ang simple-simple, kung meron lang political will, kung meron lang pagkakaisa na sinasabi nila para sila sa bayan, ang simple-simple. Di ba? Pwede namang gawin kasi nga hindi mo naman po pwede katuwiran na walang pondo, pre. Napakilaman nga nila yung Maharlika Fund eh. I-invest nga nila yung Maharlika Fund eh. Why not dito sa tunay na problema ng bayan nila ilagay? Di ba? Tapos ang problema mo sa baha, di ba? Hitting 5 birds ka in 1 stone. Di ba? In 2 stones pala kasi 2. Di ba? Di tapos ang problema mo. Yun eh. Kaso wala. Wala eh. Politika eh. Habang tumatagal, imbis na nawawala yung baha, lalong lumulubog. Tama. Amang mo ilang flood control project na yan ang nilagay. Kaya hindi matapos-tapos yung kapopropose ng flood control project na yan. Kasi nga dahil sa politika. At saka walang clear na plano talaga. 'Di ba? Yung mga politika, mga ginagawa niyan, papagawa yung kanal. Dito nga taon-taon ginagawa yung kanal eh. 'Di ba? Meron naman eh. Meron nga pre, naka-obserba ka na ba minsan pag nagbibiyahe ka, nakikita mo may mga daan na maayos, inaano ng backhoe ba yun? Binubutas. Binabakbak. Pero tingnan mo yung daan, maayos naman. Ganun talaga. Di ba? May project lang. Naging libangan kasi nila yun eh. Maayos yung kanal, papatibag, ikakabitan uli. Yeah. Kulang na lang ngayon, lagyan ng tiles eh. So yun, kaya walang clear talaga. Kasi isa sa mga problema nga, lumulubog eh. Ibig sabihin, pag lumulubog, hindi effective yung mga nagiging solusyon nyo. Yung papaayos kayo ng kanal. Ang nangyayari kasi, pag malakas ang ulan at sinabayan pa ng high tide, saan tatapon yung tubig sa kanal? Di doon lang din. Di ba? Yeah. Yung iba, ginagawa, nilalaliman yung tubig sa ilog. Nilalaliman yung ilog. Puno-puno na nga eh. Kahit laliman mo yun, hindi na talaga bababa yun kasi puno na nga. So, hanap tayo ng ibang solusyon. Hindi yung puro gagawa tayo ng kanal. Sabi mo kasi, puro kanal eh. Kanal lang ba yung mga sa atin? Yung tanging solusyon. Tataasan natin yung daan. Lumulubog din kasi daan lang tumataas. Paano yung mga bahay sa... yung nasa gilid. Daan lang yung tumataas. Tinataasan nila. So, walang proper solution talaga. Sa amin nga, dati hindi mo binabaha, bumabaha na ngayon eh. Napupolitika lang talaga kasi parang hingi sila ng hingi ng pondo. Hindi naman talaga ginagamit yung pondo doon. Yun ang tama doon, pre. 20%. Hindi ginagamit yung pondo. Wala nang ibang dahilan doon, kundi hindi ginagamit ng maayos yung pondo. Kung gamitin man, walang political will, walang tapang na talagang, will talaga na itong gawin natin na talagang para maayos yung problema, wala. Lalo na ngayon, Brad, yung bagyo, palakas ng palakas. Oo. Hindi, saka yun nga pre, yung pa yung nakaka-surprise ba, nakakapagtaka. Tropical country tayo. 2 lang ang ang season natin. Tag-araw sa tag-ulan. So, taon-taon mo na lang problema yan. Bakit hindi ka umisip ng konkretong paraan para maibsan yung flooding na yan o pagbaha na yan? Tagal-tagal na yan eh. Long term. No? Oo. Di ba? Ako sa akin tingin ko, yun lang yung 2 lang na yun, alam ko marami pang nakakaisip ng ibang mga solusyon, pero yung 2 lang na yun, pre, na sinabi ko, subukan nila yun, sigurado tapos ang problema mo sa baha. Oo. Di ba? May pera. May teknolohiya tayo. Nagbubutas ka nga ng subway eh. Di ba? Oo.
Ano lang kulang? Baka naman yung subway na yun, isa sa mga solusyon din. Tingnan mo, pag hindi nila nasolusyon na yung baha na yan, lulubog din yung subway na yan. Tingnan mo. Subway? Magiging submarine. Submarine isa pa sa mga dyan, dumadagdag sa paglaki ng tubig, yung mga basura. Tapos yung iba, mga squatter sa tabi ng ilog, sa tabi ng nababarahan yung mga dapat daanan ng tubig. Hindi lang naman tubig ulan. Pati sa bundok, bumabagsak yan. Kadamay-damay na rin. Pagbaba dito sa baha, kulay putik, puro kahoy. Kaya nga sabi sa'yo, pre, literal na bilhin mo yung basura. May pera sa basura. Tingnan mo, yung mga hindi disiplinadong tao, yung mga nagtatapon dyan sa mga gilid-gilid, tingnan mo, may encourage sila na mag-ipon at ibenta ang mga plastic kasi may pera eh. Di tapos ang problema mo sa basura. Paano, Brad? Di lang naman puro basura yung napupulot niya sa ilog na yan. Paano yung katawan? Yan lang. Magkano katawan? Yan lang. Pero solution-based tayo. Sana magawa ng paraan yung pagbahan na yan. At hindi lang sa isang lugar dapat. Kung ano yung magandang plano sa naging effective, buong Pilipinas dapat gawin. Yun. Tama yun, pre. Tama yun, Parang Tasman. Ang kailangan lang talaga, merong magsimula. Magkaisa sila. Hindi lahat tayo binabaha eh. May mga lugar na matataas. Pag nagbaha sa Baguio at lumubog yun, wala na tayo. Pag lumubog ang Baguio, wala na. Wala na tayo. Di ba may mga lugar lang? Doon tayo mag-focus sa mga lugar na nagbabaha. Mostly NCR. Meron ding ibang part sa Visayas and Mindanao na binabaha. Oo, isa pa yun. Di ba? Ang dami natin problema. Imbis na hindi natin problema yung baha na yan, naging problema patuloy. Tama yung sinabi mo, Parang Tasman. Yun. Gawin nila yon na yung effective, ilagay nila sa buong bansa. At ito yung punto. Doable yan. Pwedeng magawa yan. Ang kailangan mo lang, political will. At talagang magsilbi ka sa bayan. Kung sino ang naka-assign dyan, trabahuhin nyo lang talaga. In 10 years time naman siguro matagal na panahon na yun, in 10 years time, pwede nang tapos na yun, di ba? Oo. 10 years. Kahit pa paano, yung 10 years na paggagawa na yun, long term naman yan, 100 taon natin mapapakinabangan yun. Tapos yun pa, in 10 years time, halimbawa, or more, di ba, meron ka pang may employ ng mga tao, makakapag-create ka ng trabaho. Oo. O kaya, ilagay natin yung baha sa isang malaking barko, padala natin sa Africa. Buisit. Yan lang dyan, pre. Yan lang solusyon dyan eh. Diba? Na very doable and very... Di ako naniniwala walang mga tao na bibigay ng magandang solusyon. Hindi ako naniniwala. May mga nagbibigay ng magandang solusyon, mga nag-offer. Kaso lang, mga old ways pa rin ang sinusunod. Bakit? Doon sila kumikita. Tama. Kasi kung di mo, sandali lang, dapat taon-taon ginagawa yan para may kita ko. Kapag long term yan, wala na akong kikita sa termino ko. Yan nga. Diba? Corruption nga, saka politika eh. Tama yung sinabi mo, pre. Ganon talaga. Tignan mo yung mga daan. Tambak sila ng tambak sa daan. Hindi man tumataas yung daan. Bago lang sila ng bago. Lumulubog din naman. Yeah. Yung mga lugar na dapat lagyan tulay, hindi nilalagyan tulay. Mga lugar na... yung mga dapat palang tulay, may tulay. Mga lugar na may tulay. Di ba? Mahirap. Pambihira yan. Pero yun nga, dahil nga, ayun, nakapokus nga tayo sa solusyon. Dito po sa komento ni Berto, kasama si Paring Tasman, nakapokus tayo sa solusyon. So sana po talaga, lalo na po, nananawagan po kami sa ating mga leader, na sana po magkaisa po kayo para kung talagang para sa bayan po kayo na sinasabi nyo tuwing eleksyon, magkasundo po kayo na ito gawin natin in 10 years o 15 years time. Ito, pangsagod to sa problema sa baha. Gawin natin to. Yan, di ba? Ganun. Hindi after ng isang termino, wala na yung susunod.
Pambihira yan. Ano kasi, may sariling interest Hindi para sa bayan, kundi personal interest. Yun talaga yan. Tama ka doon. Yun talaga ang problema. So, yun ang ano natin. Ayun. Nakakaubos ng nakakaubos ng kaisipan tong mga problema natin na to sa bansa natin. Pero nga dahil nakapokus tayo sa solusyon, lagi pa rin tayong hopeful, di ba, paring Tasman? Kung may mga solusyon di kayo sa napag-usapan natin topic, pwede kayo magbigay ng comment, mag-leave kayo ng comment, or may mga idea pa kayo na pwede natin bigyan ng komento. Di ba? I-post nyo na rin sa ano ni Berto, komento ni Berto. Saka i-follow nyo rin kami sa subscribe and may YouTube pala ang komento ni Berto, pre. Meron tayong YouTube. I-upload ko rin sa YouTube yung mga videos natin. Meron po kaming YouTube, ilalagay ko po sa post ng ating mga videos yung link ating YouTube. Aba, may YouTube na. So Facebook and YouTube tayo. Baka ma-Jessica Soho tayo nito Pag sumikat tayo, pre, i-greet kita. Congrats. Greet lang. Greet lang. Yeah. So yun, sa akin po, ang palagi ko pong paalala, binigyan po tayo ng bibig para magsalita. Huwag po tayong matakot na magkomento sa mga bagay-bagay, mga isyu ng lipunan. Basta po sa tuwing magkokomento po tayo, kailangan is meron po tayong tinatawag na respeto. At sabi nga po doon sa quote ni Les Brown, yun, yung sementeryo daw po ay hindi lamang libingan ng mga katawan ng tao, kundi libingan din ng mga nasayang na mga idea, mga nasayang na mga suhestyon, komento na hindi nasabi. Kasi nahiya o walang chance o hindi nabigyan ng pagkakataon. So, dito po sa komento ni Berto, malaya po tayong lahat magkomento. Basta po, respetuhan at tayo po ay magmahalan. Yeah. At sa ilog, di lang puro basura makikita. Iba-iba din. Sige, pre. Ayun, so salamat po mga komento at see you po sa next episode natin. Salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless. God bless.